isang putok lang at bumagsak ang buong imahe ng Amerika sa mata ng mundo. Habang lumalaki ang tensyon sa pagitan ng mga superpower, habang ang ekonomiya ng Pilipinas ay direktang nakakonekta sa bawat galaw ng Washington, nangyari ang imposible. Ang fallout mula sa shooting incident na ito ay hindi lang pampolitika. Ito ay geopolitical earthquake na magpapaguho sa power balance ng buong Pacific region. Tignan natin ang katotohanan. Kapag ang isang superpower ay nagpapakita ng internal chaos, ang China, Russia at iba pang regional players ay gumagalaw na. Ang EDCA basis natin, ang West Philippine Sea disputes, ang ating trade agreements, lahat yan ay nakasalalay sa stability ng American leadership. Pero ngayon, sa gitna ng catastrophic political crisis, nakikita natin kung gaano ka-fragile ang sistema na pinagtitiwalaang magpoprotekta sa atin. Hindi ito simpleng political drama lang na palabas sa CNN. Ito ay turning point na makakaapekto sa puwersa militar sa ating bakuran, sa presyo ng commodities na ating binibili, at sa kinabukasan ng ating mga kasunduan. Ang tanong, handa ba tayong tumayo mag-isa kung bumagsak ang giant na ating kasangga? Ito ang realidad na kailangang harapin ngayon. Kaya nga mga kababayan, umupo kayo at pakinggan ninyo ako ng mabuti dahil ang mga nangyayari ngayon sa Amerika ay hindi lang headline na lilipas after 24 hours. Ito ay watershed moment na magde-define kung paano tayo dadaan sa mga susunod na taon. Alam ninyo, sa loob ng mahigit 3 dekada ko sa serbisyo militar, nakita ko kung paano gumagalaw ang mundo kapag may power vacuum, kapag may uncertainty sa leadership ng isang superpower. At yan exactly ang nangyayari ngayon sa Estados Unidos. Tignan natin ang sequence ng mga events. Mula nang mangyari ang shooting incident na ito, ang political temperature sa Amerika ay umabot na sa boiling point. Si Trump, sa halip na magpakita ng calm leadership na inaasahan sa isang commander-in-chief, ay nag-lose ng composure completely. Ang social media posts niya, ang mga statements niya sa press, lahat yan ay nagpapakita ng isang leader na overwhelmed ng situation. At dito papasok ang malaking problema para sa atin dito sa Pilipinas. Kapag ang Amerika ay politically unstable, ang buong security architecture ng Asia-Pacific ay nagwa-waver. Intindihin natin ito sa practical terms. Ang Mutual Defense Treaty natin sa Amerika, ang Enhanced Defense Cooperation Agreement, ang Balikatan Exercises, lahat yan ay based sa assumption na ang Amerika ay may consistent, stable leadership na makakapag-honor ng commitments nila. Pero ngayon, sa gitna ng catastrophic political crisis, ang Pentagon mismo ay confused kung sino ang dapat sundin. Ang intelligence community nila ay divided. Ang Congress ay gridlocked. Ito ay recipe for disaster hindi lang para sa kanila, kundi para sa lahat ng allies nila sa region, kasama na tayo. At hindi lang yan political instability ang problema. Ang economic repercussions ay nagsisimula ng mag-ripple across the Pacific. Nakita ninyo ba ang movement ng stock markets, ang volatility ng dollar, ang uncertainty sa trade policies? Mga kababayan, ang Pilipinas ay isa sa mga ekonomiya na heavily dependent sa remittances from abroad, sa foreign investments, sa exports papuntang Amerika. Kapag ang American economy ay nag-stagger dahil sa political chaos, direktang naaapektuhan ang padala ng mga OFWs natin, ang presyo ng bilihin dito sa Pilipinas, ang job security ng mga nagtatrabaho sa BPO industry. Hindi ito abstract economic theory, ito ay konkretong epekto sa buhay ng ordinaryong Pilipino. Pero ang mas nakakaalarma pa dito ay ang geopolitical implications. Habang abala ang Amerika sa internal political warfare nila, ang China ay quietly making moves sa West Philippine Sea. Mayroon akong intelligence reports na nagpapakita ng increased Chinese maritime activity sa areas na supposedly protected ng arbitral ruling. Alam ninyo kung bakit? Kasi alam nila na ngayong moment, habang distracted ang Amerika,
Ito ang perfect time para mag-consolidate ng territorial claims. Ang Beijing ay hindi natutulog mga kapatid. Sila ay strategic thinkers na nagpla-plan decades ahead at ang current American chaos ay golden opportunity para sa kanila. Tignan natin din ang reaksyon ng ibang regional powers. Ang Japan, ang South Korea, ang Australia, lahat sila ay nagre-recalibrate ng defense posture nila. Ang tiwala nila sa American security umbrella ay nag-erode drastically sa nakaraang mga linggo. At ito ang tanong na dapat nating itanong sa sarili natin. Kung ang mga bigger, more developed allies ng Amerika ay nag-hedge ng bets nila, ano pa kaya tayo? Ang Pilipinas ba ay magre-rely pa rin blindly sa isang ally na obviously ay hindi stable ang domestic situation? At dito papasok ang moral dimension ng issue na ito. Alam ninyo, sa buong career ko bilang sundalo, lagi kong sinasabi na ang moral authority ay foundation ng legitimate power. Kapag nawala yan, kahit gaano ka-powerful ang military mo, kahit gaano kalaki ang ekonomiya mo, mawawala ang soft power mo, ang ability mo na mag-influence ng ibang bansa through values at principles instead of through force lang. Ang Amerika, for decades, ay nag-project ng image ng democracy, ng rule of law, ng peaceful transfer of power. Pero ngayon, ang mundo ay nakakakita ng isang superpower na torn apart by internal violence, ng political leaders na nag-i-incite ng supporters nila against institutions, ng system na parang nagko-collapse sa harap natin. Mga kababayan, ang implications nito sa global morality ay profound. Paano tayo maniniwala sa democracy kung ang pinakamalaking democracy sa mundo ay ganito kalagay? Paano tayo mag-a-advocate for human rights kung ang supposed champion ng human rights ay may ganitong political violence sa sariling bakuran? Ito ang mga tanong na tinatanong ngayon ng mga kabataan, ng mga estudyante, ng mga ordinaryong citizens worldwide. At ang vacuum na naiiwanan ng Amerika sa moral leadership ay aggressively na pinupunan ng China, ng Russia, ng mga authoritarian regimes na nagsasabing, tingnan ninyo, ang Western democracy ay failure. Ang aming system ay mas stable, mas effective. At yan ang tunay na catastrophe dito mga kapatid. Hindi lang ito tungkol kay Trump as individual. Hindi lang ito tungkol sa isang shooting incident. Ito ay tungkol sa collapse ng world order na binuo after World War II. Ito ay tungkol sa fundamental shift ng power dynamics na magdedefine ng 21st century. At tayo, ang Pilipinas, ay nasa dead center ng shift na ito. Ang South China Sea ay battleground hindi lang ng territorial disputes, kundi ng ideological contest between democracy at authoritarianism, between rules-based international order at might makes right philosophy. Kaya ano ang dapat nating gawin? Una, kailangan nating maging realistic sa assessment ng situation. Ang Amerika ay hindi na ang superpower na kilala natin 20 years ago. Sila ay declining power na struggling with internal contradictions. Pero hindi ibig sabihin na dapat nating abandon completely ang alliance. Instead, kailangan nating diversify ng partnerships. Japan, Australia, India, dapat palakasin natin ang relationships sa mga yan. ASEAN Unity, kailangan nating i-prioritize yan lalo na ngayon. Pangalawa, kailangan nating palakasin ang sariling capacity natin. Ang Defense Modernization Program natin, ang capability development ng armed forces, ang strengthening ng Coast Guard, lahat yan ay critical ngayong mga panahong ito. Hindi tayo pwedeng mag-rely lang sa external security guarantees. Kailangan tayong capable of defending our own sovereignty. At pangatlo, kailangan nating mag-invest sa diplomatic capital. Ang ability nating makipag-navigate sa increasingly complex geopolitical landscape ay depende sa quality ng diplomacy natin. Hindi pwedeng emotional lang ang approach. Hindi pwedeng puro rhetoric. Kailangan calculated, strategic, based sa national interest. Mga kababayan,
Ang world ay changing rapidly in front of our eyes. Ang comfortable assumptions ng past ay hindi na valid sa present reality. Ang shooting fallout sa Amerika ay symptom lang ng deeper structural changes sa global order. At tayo, willing or not, ready or not, ay participants sa transformation na ito. Ang tanong ay, magiging active participants ba tayo na nagsha-shape ng future o passive victims lang na nadadala ng current? Yan ang desisyon na kailangan nating gawin ngayon.